before ako mag-start, okay, bigyan ko lang ulit kayo ng konting briefing about what we're going to discuss. Number one, magkakaroon tayo ng question and answer at the end of this training. And then lahat po ng question nyo about the online franchise, about the marketing of JC, pwede nyo pong itanong at we will try to answer those questions. Okay? So kung talagang meron kayong iisipin nyo na kung ano yung mga katanungan pa dyan na talagang hindi pa natin nalalaman. So wala pong mali, wala pong nakakahiyang magtanong, okay? Para po ito sa inyo, kaya po ginagawa natin itong session na to para mas ma-clear yung ating mind para dun sa ating business. Okay? So before that, magpakilala po muna ako sa inyo. My name is Pascual Albert Betus, or you can call me Tochi for short. So isa po akong engineer by profession. So before nandito ako sa Brisbane sa Australia. So before ako mag-migrate or before kami mag-migrate dito sa Australia, nag-work ako as a project engineer sa Dubai for 9 years. So yung trabaho ko doon as project engineer, okay naman yung work. Kaya lang lagi ko nga pong sinasabi, iba kasi yung sapat sa pinagsasapat or pinagkakasya. So kaya ko rin naisipan na maghanap ng ibang opportunity. Ito nga, nakita ko yung franchising ng JC. So before, hindi pa siya online. Talagang manual pa namin ginagawa yung business, no? Yung manual na nakikipag-usap ka person to person. So ganoon namin ginagawa yung negosyo. Sabi ko nga, hindi sapat yung sweldo eh. Being OFW, syempre may sinusuportahan tayong family, okay? Sabi ko na minsan yung sweldo sa trabaho parang sibuyas. Kasi pag hinati-hati mo, nakakaiyak. Di ba? Alright, so alam mo na hindi pa dumarating yung sweldo mo, alam mo na kung saan gagastusin. Yung tipong ganon, yung typical na OFW. Alright, so I know maraming nakaka-relate dito kasi may mga OFWs dito eh. Tama? So ayan, that's the time nung nagsimula ako sa JC, na invite ako ng isang tao. Actually hindi ko pa siya friend that time. Okay, si Mr. Leandro Veloso. Siya po yung aking upline or yung pinaka-mentor ko dito sa business na to. So in-invite niya po ako na pakinggan, tingnan yung oportunidad na pinakita sa akin, and hindi naman ako nagdalawang isip kasi nakita ko naman na maganda yung flow ng business. Pinag-aralan ko rin siya syempre, and nakita ko na talaga na magiging profitable, okay, yung negosyo. Hanggang sa ginawa ko yung business, ito po yung mga yung activities na before na ginawa ko when I was in Dubai. So even sa office, nagtotok kami, nagpupunta po kami sa iba't ibang lugar, even sa restaurant, sa coffee shop. So literal na nagma-market or nagne-network. Okay? So iba sa inyo talaga, alam na yung mga ginagawa ng mga networkers eh. So even sa mga bahay, even sa mga kwarto, okay, pinapasok po namin yan para makapag-present. So ganyan po yung experience na nangyari sa akin before when I was starting dito sa JC. So nag-start ako dito sa JC 4 years ago. So year 2016 or 2017 somehow ganun, parang ganun yung date nung nag-umpisa ako. All right? And then dito sa JC, when it comes to result, may meron kasing incentive program ang JC na tinatawag. So right now hindi nga lang po applicable yan since nagkaroon ng pandemic, pero share ko na rin yung mga achievements na narating or nakuha natin so while doing this business. So inawardan po tayo last 2018 I think or 2017. Okay, yung first car ko po na nakuha dito sa JC Premier, which is yung Chevrolet Camaro. Ito po yung dinadrive ko when I was in Dubai. Okay, so sports car po yan na talagang head turner. Talagang lilingon at lilingon yung mga tao kasi maganda yung kotse. So ito po yung isa sa binigay sa akin ng JC na libre.
So soon, babalik po yung promotion natin or yung ating incentive program wherein pwede rin po tayong makakuha or mabigyan tayo ng libreng kotse or sasakyan ng JC Premier. Okay? So hindi pa po natapos dyan. Another year had passed. Na-award na naman po ako ng another car. Ikinlik ko po siya as incentive program ulit. So ito naman yung second car ko sa JC na na-achieve. Okay? Ano po siya? Dodge Caliber. Alright? So naging dalawa po yung sasakyan ko when I was in Dubai. Okay, so hindi naman siya po, yung iba, syempre sasabihin, ano ba yan, puro sasakyan. This is just reward for myself kasi doon sa hard work na ginawa ko, talagang merong kapalit. So dito talaga sa gagawin na or ginagawa natin, habang ginagawa mo siya, may kapalit or even nahihirapan ka sa ngayon, it's okay. Pero at the end of the day, titingnan mo yung magiging result mo. Okay? So ayan, isa rin po ako sa napabilang sa travel incentives or na hit ko or nakuha ko rin yung travel incentive na trip to Iceland for free. So last year to nangyari, October 5, I think, or 4, 2019. Okay, so wala pang pandemic noon. So ayan, nagpunta kami with the rest of the qualifiers. I think 30 or 40 qualifiers yung nagpunta dyan. So I belong to that, napabilang po tayo in God's grace. So ayan, na-share ko lang po, maganda talaga dyan. So kapag ka napasama po kayo sa travel incentive ng JC, talagang wala po kayong gagawin kung hindi kumain, mag-enjoy, gumala. Puro libre po yon ng company or nila boss. Alright? So i-ultimo yung trip mo, yung bayad yung sa plane, yung sa visa, sinagot lang lahat talaga ng JC yan. Ang binayaran ko lang talaga yung pamasahe ko from bahay papunta sa airport. So yun lang yung sinagot ko. Tapos yung from airport pabalik sa bahay. So literal libre po, wala po talagang gagastusin kapag ka na-qualify ka sa incentive or travel incentive ng JC. Okay? So, yan po another, ayan, in-award sa atin yung Iceland. At the same time, meron pa pala akong na-hit na Hong Kong travel. So, unfortunately, nandito na po ako sa Australia that time, kaya hindi po ako nakasama dyan sa Hong Kong travel na yan. So, ang good thing naman, that time, pwedeng i-convert into cash. So, kinonvert ko po siya into cash. So, ayun, yun lang, naikwento ko lang din. Okay? So, ayan, this was awarded 2018. So, yung first car ko, 2017, 2018 naman ito yung second car. Alright, when it comes to income naman, wala akong check na maipakita kasi puro old mga matatagal na eh. Since 1 year back nung pumunta ako dito, wala na akong check na nare-receive. Ang ginagawa ko na lang puro CTBC card ang encashment ko. So kung makikita mo dito, more or less ang kinita ko na sa JC nasa 2 million pesos in the span of 4 years. So part-time ko lang po siyang ginagawa. And before nag full-time ako for 1 year sa JC. Okay? So hindi man ganoon kalaki talaga ang naging income. So marami namang naging maraming benefits or experiences yung na-gain ko dito. Most especially yung knowledge na na-acquire ko dun sa journey along the way na ginagawa ko tong negosyo na to. Okay? So the reason why I'm doing this, syempre may kanya-kanya tayong reason kung bakit natin ginagawa yung business na to or yung bakit ka patuloy na lumalaban or nakikipaglaban sa buhay. Tama? For me, ito yung reason ko why I'm still striving talaga. Even nandito kami sa Australia, okay naman ang buhay talaga na merong support from the government na nare-receive. Meron akong work talaga na maganda rin yung income. This is my reason bakit ko patuloy na ginagawa yung negosyo. No? It's for them, not for me. Okay? So may dalawa akong kids na nandito kasama ko sa Australia.
Alright? So ayan sila, medyo malalaki na nga sila ngayon, isang 7 years old at 4 years old. So may kanya-kanya tayo, sabi ko nga may kanya-kanya tayong reason. I don't know kung ano yung reason mo, bakit mo ginagawa itong negosyo na 'to, bakit ka patuloy na naghahanap ng opportunity para kumita, okay? Pero ang bottom line diyan isa lang naman, family talaga. So finances for the family. Okay, kung maganda man yung kinikita mo, maganda naman yung estado mo sa buhay, alright? Pero hindi pa rin sapat 'yan para para tumigil tayo na mangarap ng mas malaki. Okay? So sabi ko nga dito, start to do something. In that way, time will be your ally, not your enemy. Hanggat bata pa, hanggat kaya pa, gawin mo yung posible na mangyari or gawin mo yung mga bagay na bibigay sa iyo ng financial ng mas maraming financial or mas maraming pera syempre para ma-support mo yung mga needs and yung mga wants ng family mo. Okay? And never be afraid to try something new because life gets boring when you stay within the limits of what you already know. So kailangan natin mag-innovate talaga, kailangan tayong mag-upgrade ng nalalaman, okay? Don't settle for less. All right? Because you deserve more. Okay? So, ang pinaka-topic natin or yung pinaka-gusto kong i-impart sa inyo for tonight's training is yung ABCs of success. Alright? So, ano nga ba yung ABCs of success? So, ibig sabihin, kung may A hanggang Z, A, B, C, D hanggang Z. Okay? So, abutin tayo ng mga 4 hours. Okay lang ba sa inyo? Okay, hindi. Medyo short lang to. But I hope marami tayong matutunan or makuhang aral na pwede nating i-apply sa ating personal na buhay o kaya mas pwede nating i-apply dito sa business natin. Okay? So, what's letter A? A stands for attitude. Okay? So, while doing the business, kailangan talaga dito okay yung attitude natin. So attitude, ito yung paano tayo or paano ka tumingin dun sa mga bagay-bagay or how you can see things. Okay? It's not what happens to you, it's how you react on what is happening. So parang ganon. So meaning to say, dito sa negosyong to, yes, dapat kailangan mong alamin kung ano yung pasikot-sikot, alam mo dapat yung business mo. Okay? And then alam mo dapat lahat ng mga details sa negosyo. Okay? Pero hindi 'yun yung pinakasikreto talaga. Ang pinakasikreto dito dapat okay talaga yung attitude natin. Okay? So dapat maayos yung attitude mo. Maayos yung attitude mo pagdating sa negosyo. Alright? So hindi ka pala reklamo, hindi ka pala complain kasi let's try to understand na yung nangyayari sa ngayon, meron pandemic or meron pa rin talagang tawag doon, lockdown or restrictions na nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, even sa bansa nyo, baka nakaka-experience ka kung nasa ibang bansa kayo. So, yung mga bagay na yon, it's uncontrolled. It's not beyond our control. So talagang uncontrollable siya na nangyayari wherein dapat let's understand the situation. Okay? So in every situation, dalawa lang naman ang ang magiging output niyan kung magiging positive ba or magiging negative yung tingin mo sa mga nangyayari Okay? So always think of positive things lagi. Kasi kung yung positive ang iniisip mo, ang magiging result natin is positive din Tama? So kung laging ikaw yung tao na pala negative lagi ang iniisip, malamang sa malamang ang resulta mo dito magiging negative din. Alright? So dapat maayos yung attitude mo sa upline mo, number 1. Dun sa sponsor mo. Kung sino yung nag-sponsor sa inyo, dapat okay yung attitude mo sa kanya. At kayo naman na nag-sponsor, dapat okay yung attitude mo dun sa mga members mo. Okay? And besides, dapat ikaw okay din yung attitude mo
when you are handling your clients. Syempre, since online-based yung gamit natin, inquiries yan through online like Facebook or any social media, dapat okay yung attitude when you talk to them, when you explain the business, okay? So, yun siya. Sabi nga nila, skills will take you there, but attitude will definitely keep you there. Tama? So, isa pa, people will hire you because of your skills. Tama? So, people will hire you because of your skills, and they will fire you because of your attitude. Tama nga naman, 'di ba? Kung yung attitude mo is pangit, okay? So malamang sa malamang hindi magtatagal or hindi ka magtatagal sa isang company or sa isang business. So that's the very first thing na kailangan i-align natin or ayusin natin when it comes to this business. Second, kailangan meron kang belief or yung letter B natin. So since ABC nga tayo, 'di ba? So A is attitude, B is belief. So ano yung belief? Belief, dapat kailangan 100% ang belief mo. 100% ang belief mo kanino? Number one, sa upline mo. Okay? Or sorry, number one sa company. Alright? So sa company dapat 100% ang belief natin. Okay? So JC Premier or JC Worldwide is the best company na na-encounter ko sa buong buhay ko. Okay? So when it comes to business, so ito yung pinaka talagang the best company na maituturing ko. Okay? Because they are providing yung income na gusto kong makuha. All right? So dapat 100% ang belief natin. All right? So alam naman natin maganda yung JC eh. Tama? So kahit i-compare natin sa ibang company yan, sa ibang mga MLM companies or franchising companies, di hamak na talagang yung mga promos na binibigay ng mga may-ari natin. Okay? So sobrang gaganda at sobrang talagang nakakatulong sa tao. Okay? So next, sa owner, dapat 100% ang belief natin sa mga may-ari. Kay Boss Jonathan So at kay Boss Carlito Makadangdang. Alright, sa President and Vice President natin. Sobrang napakalaki ng puso ng dalawang tao na yan, ng mga owners natin. Kaya saludong-saludo ako dyan sa mga owners na yan. Okay, dapat kayo din, yung belief system natin sa mga owners natin, dapat 100% din. Next, belief system mo para sa product. Sa product, dapat yung product ginagamit natin. So alam mo dapat kung anong effect, dapat inaaral mo siya. So hindi mo lang siya aaralin, kailangan ginagamit mo na. Okay? So mas madali kasi be the product of your own product. Mas madali yung ma-explain yung mga products when it comes to beauty products and health products. At mas madali mo ma-market kung mismo natitikman mo yung siomai, yung siopaw. Tama? Lalo na yung mga nasa Pilipinas baka naman nandyan kayo sa Pilipinas tapos hindi nyo pa natitikman yung siomai. Okay? Paano kamusta naman yun, di ba? Yeah, so dapat alam natin yung lasa, alam natin yung texture. So dapat tinatry natin yung product. Okay? Believe in your upline. So yung sponsor mo, dapat 100% din ang belief mo sa kanya. And then yung mga upline naman dapat 100% yung belief mo sa mga members mo. Na kaya nilang ma-achieve yung mga kayang i-achieve ng mga naunang uplines natin. Alright? Believe on your crossline. Yung crossline, ibig sabihin yung hindi mo kalinya. So, di ba may linya tayo, may genealogy tayo. Kung sino yung magkakalinya, ang tawag doon upline and downline. Sa genealogy lang naman yon. Pero yung nandun sa kabilang line, hindi mo na siya upline at downline. Crossline na ang tawag doon. Okay? So yung crossline dapat meron kang belief kasi sila din yung mga tumutulong sa iyo eh. Or sila rin yung possible na tumulong sa iyo when it comes na kailangan mo ng help from them. Okay? And next thing, belief sa sarili. So dapat hindi mawawala to. Kasi yung iba nag-iisip, kaya ko ba to? Parang mahirap yan, parang hindi ko carry yung ginagawa nila na mag-present, kumausap ng tao.
Okay? So dapat believe ka sa sarili mo, number one, kasi ikaw yan eh, ikaw yung magiging ano eh, ikaw yung gagawa nito eh. Hindi naman yung upline mo yung gagawa on behalf of you eh. Alright? So ikaw yung makikipag-usap sa mga ka-friends mo, hindi yung upline mo, hindi yung downline mo. Ikaw yung makikipag-usap sa mga kakilala at kamag-anak mo. 'Di ba? So kung hindi mo gagawin, sino? Okay? Kung wala kang tiwala sa sarili mo, kanino ka magtitiwala? Tama? So first things first, kailangan may tiwala ka rin sa sarili mo. Okay? So hindi ka ilalagay ni Lord dito sa negosyo na to kung hindi mo kaya. Okay? Yun yung lagi mong tandaan. So hindi ka mapapabilang sa online franchising kung hindi mo kaya. So absolutely kaya mo 'yan. And above all, syempre, believe kay God. So hindi mawawala 'yan. So hindi ako dito preacher or hindi ako dito pare para mag-preach. Basta ako very ano na 'yan eh, very explainable sa atin. Tama? If you are a believer, dapat talaga may belief ka sa kay Lord. Okay? Because He's the creator eh. Talagang wala siya kung wala tayo eh. Okay? So next thing, letter C. Ano yung letter C? Commitment. Alright? So commitment, ang tawag kasi sa negosyo natin is it's a relationship business. So we are handling people, we are meeting people, so we should build the relationship sa bawat isa. Okay? So now ang foundation ng relationship is trust and commitment. Okay? Yun talaga yun eh. So dapat may commitment ka, magko-commit ka sa JC or magko-commit si JC sa'yo, pati yung mga may-ari natin nagko-commit sa'yo yan eh. Kasi tingnan mo ha, ang binayad natin 15,888. Pero yung binigay sa atin yung mga franchise worth 5 million pesos. And up to now, until now, hindi sila tumitigil magbigay or mag-release ng mga videos, mga endorsers, nagbabayad sila. Okay? So yun palang commitment na sa atin ng mga may-ari ng management eh. Okay? So in return, dapat meron ka rin not just on the company but dun sa pangarap mo, dapat committed ka dun sa pangarap mo. All right? So committed ka dapat dun sa family mo or kung sino man yung reason kung bakit mo ginagawa itong negosyo na to. So magko-commit ang success sa iyo kung ikaw mismo willing mong i-commit yung sarili mo sa JC. Okay? Dun sa business natin. So kung kumakain ka man ngayon or kung may ginagawa kang iba ngayon at nakikinig ka dito sa training na to, that's already commitment. Okay? Kung nagtatrabaho ka man or ayan, kung basta nandito ka sa training na to, it's already commitment eh. Okay? Because you spend your time para makinig at para matuto. Okay? Ayun, tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin, no? So dapat nilalagay mo yung sarili mo na dapat araw-araw at least meron kang 1 hour, at least 2 hours per day para magbigay ng commitment sa negosyo natin. Okay? Or meron kang 1 hour to 2 hours para magbigay ng negosyo para sa time para sa sarili mong negosyo. Okay? So, 'yun. Kasi hindi ito ano eh. So dito walang magic formula. Tandaan nyo to, walang magic formula. Nung event kami nag-iuumpisa, even yung mga uplines natin, yan sila MJ, kasabayan namin, sila Ma'am MJ, sila Sir Leandro, sila Upskin. Alright? Wala naman sumali ng one time tapos kumita ng 500,000 kinabukasan or after 1 week. So walang ganun. Okay? So hindi it is not happening that way. So yung resulta namin dito ng mga uplines natin, hindi siya ginawa overnight. Nakuha namin yan in parang repeating process. Araw-araw nagko-commit, araw-araw nagtatrabaho para sa negosyo, nag-aaral para sa negosyo. Okay? So kaakibat niyan, nawawala. Kaakibat naman yan is yung tinatawag na consistency. Dapat consistent tayo sa ginagawa natin. So parang ganito yan eh. Ang ang tubig hindi maluluto yan. 'Di ba pagka nag-iinit ka ng tubig,
So hindi naman iinit yan kung patay-sindi yung apoy mo. Okay? So kung nagluluto ka man kahit anong putahe man yan, kung patay-sindi ang apoy mo, hindi maluluto yung niluluto mo. Tama o tama? Okay? So ganun yan. Kung gusto mong maluto yung niluluto mo or yung tubig iniinit mo, dapat yung apoy consistent. Okay? It's almost the same or the same yan sa ginagawa natin. Kung ikaw patay-sindi ka sa negosyo natin, a-attend ka ngayon para matuto, bukas hindi, tapos attend ngayon, bukas hindi, attend ngayon, bukas hindi. So walang consistency eh. Tama? Okay, sabi ko nga at least magbigay ka ng time 1 hour to 2 hours per day para sa negosyo mo. And that would be great, matututunan mo 'yan. And darating yung time talaga ikaw mismo mas magaling ka pa dun sa mga nag-i-speaker dito. Okay? So next, letter ano na tayo? Letter D. Anong D? Anyone can guess? Okay, i-reveal ko na nga. Sige. Discouragement. Okay? So normal 'yan sa normal 'yan sa business natin, sa negosyo natin. Yung magkaroon ka ng discouragement lalo na ang business natin deals with people or people's business nga yung tawag dito eh. Ibig sabihin, talagang kakausap ka ng tao para i-invite mo to listen, para pakinggan yung ating negosyo. Okay? Admit the fact na hindi lahat ng ini-invite mo mag-a-attend. Okay, dapat maintindihan mo 'to, hindi lahat ng ini-invite mo mag-a-attend. At hindi lahat ng nag-attend naintindihan yung presentation. Yung iba nag-attend lang baka nahiya sa'yo, na gusto kang pagbigyan, okay? So hindi lahat naiintindihan yung presentation at di lahat ng napresentan talaga is sasali. Okay, don't expect that. Or expect that already na hindi lahat ng napresentan na ano tawag dito, na kilala mo or in-invite mo isasali. So rejection is very normal. Okay? Dapat kasi maunawaan natin yan kasi pag di mo na gets yung rejection is normal, kapag na-reject ka, masasaktan ka. Okay? So diyan papasok yung yung emotion, yung scenario na nag-iimo-imo ka na bakit ako na ba't ayaw niya, bakit kaya anong mali, tama? Which is isang rule. Yan, ito yung isang rule of thumb sa business. Dapat wag mo hahaluan ng emosyon yung negosyo mo. Okay? Kapag hinaluan mo ng emosyon yung negosyo mo, ikaw yung talo diyan. Alright? So lahat i-turn mo into positive. Kung nane-negative ka or feeling mo nadi-discourage ka, i-turn mo into positive 'yan. Okay? So anong gagawin mo pag nadi-discourage ka? May tinatawag tayong SW4 next. Again, ano 'yon? SW4 next. Ano yung SW4 next? Ang tawag doon is some will not, some will not, so what? Someone is waiting for me. Tapos mag-next ka na. Okay, SW4. Again, some will not, so what? Someone is waiting for me. Next. Okay? So parang ganito lang yan. Example, bigyan ko kayo ng magandang example. Naranasan mo na bang pumara ng jeep dyan sa Pinas? Tama? Hindi naman lahat tumigil eh. Tama ba? Bakit? Yung iba puno. Yung iba nga may nakasabit eh. Di ba na-reject ka? Ano bang ginawa mo? Na-discourage ka ba? Hindi naman eh. Anong ginawa mo? Yung sumunod na jeep, pinara mo ulit. Okay? May times na huminto, may times na hindi pa rin huminto eh. Kasi punuan, rush hour for example. Di ba hindi ka naman nadi-discourage, hindi ka naman tumitigil ka pa para hanggang may tumigil sa'yo na may space pa tapos nakasakay ka. Okay? So don't be discouraged dito sa negosyo natin. Yes, totoo yan na hindi lahat sasali. Okay? Pero may sumali. Alam niyo kung bakit? Ikaw nga sumali. Nakuha mo? So kung sa tingin mo walang sasali sa'yo, it's not true. Kasi ikaw mismo nagandahan eh. Kung ikaw nagandahan, may ibang tao na mas magagandahan doon sa negosyo. Okay? So, yon. So, discouragement. Next sa discouragement is letter E. So, E is
Excitement. Ayan, dapat feeling ka lagi excited. Okay, may smile dyan eh. May psychology or science behind this smile. Okay? Pag lagi ka daw excited, lagi kang naka-smile, lahat ng blessings, pag umulan ng blessings, masasabot. Okay, tingnan mo yung nguso, 'di ba? Nakaganon. So lahat nagpo-pour, sasaluhin mo. Pag baligtad 'yan, malungkot, 'di ba? Malungkot pabaligtad. So hindi mo masasalo yung blessings pag nagpaulan ng blessings. Tatalbog-talbog lang 'yan. Okay. Actually walang ano 'yan eh, walang connection sa sa dinidiscuss natin eh, na i-insert ko lang. Pero dapat lagi kang excited when it comes to sharing the business. So kung paano maging excited? Okay? Dapat alam mo kung ano yung business natin. Dapat inaral mo siya. Okay? Kasi ang hirap maging excited or ang hirap i-share yung business ng may excitement kung hindi mo talaga alam kung ano yung i-explain mo. Okay? Always keep short and simple, sabi nga. Short and simple meaning don't give too much information. Sabihin mo sa kanila, friend, meron kaming online webinar. Pwede kang mag-attend doon. Doon namin dinidiscuss lahat. Doon namin dinidiscuss lahat ng inclusions, lahat ng promos, yung mga promos natin. So makinig ka lang, bibigay ko sa iyo yung link, makinig ka lang doon sa presentation namin. That's it. Okay? So yung iba kasi, yan, excited ka nga mag-explain, kaya lang hindi mo alam yung eksakto na i-explain mo. Kasi bakit? Hindi mo pinag-aralan eh. Tama? Okay? So dapat yung excitement level natin laging 100%. Okay? So next, F. Okay? Sinong makakahula ng F? Bibigyan ko ng 10,000 pesos. Hindi niyo mahihilaan kasi F is for effort. Okay. Effort talaga yan. Kaya lang in-insert ko lang, pinilit ko lang na maging effort siya for F. Okay? So effort. Bakit effort? Kailangan talaga dito 101%. Okay? Dapat 101% yung effort mo. Hindi pwedeng 99 kasi may kulang eh. Hindi pwedeng 50% lang. Parang ganito eh. Yung effort mo, dapat 100% or 101 or sobra pa. Kasi pag naging 99% yan, kulang. Tama? Parang ganito. Ito, bigyan kitang senaryo. Nasa aeroplano ka. Nasa plane ka, papunta ka somewhere. Or papunta kang Dubai or anywhere. Basta nasa aeroplano ka. Sabi ng piloto, guys, I just want to inform everyone na we have 1% of chance na bumagsak yung aeroplano. Okay? Ang question is, tutuloy ka ba o hindi? Okay? Siyempre, 1% is 1%. Kahit nga 0.0001 eh. May chance pa rin bumagsak eh. So, hindi ka tutuloy. Tama ba? Okay, ganyan din yung effort. Dapat 101% yung binibigay mong effort dito sa business natin. Okay? Sabi niya, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Tama? Kung gaano ka man ka-talented, gaano ka man kagaling, kung hindi ka naman hardworking or nagbibigay ng effort, okay, hindi mo ginagawa yung business in a smarter way, so baliwala din yung talent mo. Okay? So, ayan, ayun nga, sabi ko nga kung ikaw magaling, malupit kang mag-talk, magaling kang mag-explain, ito nangyayari to, magaling kang mag-talk, master na master mo yung presentation. Talagang pagka ikaw nag-talk, pay in or may nagbabayad talaga. Kaya lang, wala ka namang invite sa Zoom meeting. Paano ka paano ka makakapag-direct? Tama? So talo ka pa nung tao na hindi nag-e-explain pero ang daming invite, araw-araw may invite siya. Tama ba? So ganun dapat. Kailangan mag-effort ka, mag-refer. Ang business natin is referral eh. Kailangan may referral ka para mas malaki yung income mo. Admit the fact na yun yung network marketing concept. Okay? Yung business, yung pagbebenta natin ng mga products, it's additional na lang eh. Pero the big
factor talaga dito, nakikita ka ng malaki dun sa referral program natin. Okay? So dapat effortan mo talaga 100% or 101% yung effort mo. Okay? So darating yung time kung ikaw yung tipo na nag-a-attend, meron kang invite, uupuan mo yan, I mean, sasamahan mo yan sa presentation, kaka-attend mo ng presentation, mas nakukuha mo yung yung flow ng presentation. Okay, darating yung time maggagaling ka din and ikaw na yung mag-e-explain dun sa mga future downlines mo or members mo. Okay? So effort to learn equals to result. Yun yung ibig yung sabihin. Kapag ka nag-e-effort ka na pag-aralan yung negosyo mo, doon darating yung resulta eventually. Okay? Next, FG. So ano yung G? Goals. Dapat may goals ka. Dapat, malinaw sa isip mo kung ano yung resulta na gusto mo. Okay? So hindi ka kasi pwedeng makapunta sa isang lugar kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Parang ganun. Okay? So punta ka nga, tingnan mo dapat yung ano mo, parang ganito, hindi ka makakapuntang punta ka ng Baguio. For example, sabihin ko, punta ka ng Baguio. Kaya lang hindi mo alam kung paano pumunta ng Baguio. So hindi ka rin makakapunta, tama. So ganito rin yung sa goals. Dapat you need to visualize the end before you begin. Dapat alam mo na kung ano yung nag-iintay sa iyo Ano yung result Okay? Kung yayaman ka ba ng todo or sobrang yaman na na-picture out mo sa isip mo. Dapat ganon na visualize yun Okay? Dapat may mga goals ka ngayon. May goals ka for this month. May goals ka for another 6 months, may goals ka for 1 year kung ano yung mangyayari dito sa negosyo mo. Okay? Ikaw yung magse-set nun, hindi yung ibang tao. Okay? Dapat may goals ka. And lastly, di ba ABCs make apostrophe S? Ano yung apostrophe S? It's system. Okay? Dapat may sistema tayong ginagalawan or meron tayong sistema na sinusunod para maging organized lahat. Okay? So, ito yung sistema na i-share ko ngayon sa inyo. Alright? Now, ano yung sistema na yon? Nakikita nyo to, yung franchise guide na ginawa ko. Ginawa ko tong franchise guide na to for you to watch. Okay? Again, ginawa ko tong franchise guide na to for you to watch. Nandito lahat, almost 90% ng negosyo natin nandito. Okay? So for online franchises o yung mga bagong franchises natin, this is step-by-step guide para mas matuto sila. Kasi bakit? May module per module yan Kung makikita nyo dito, may module 1, tapos sa baba may module 2, may module 3, may module 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? All they need to do or all you need to do is to watch this. Okay? Sequentially. So doon ka muna sa module 1. Ano yung laman ng module 1? Okay? What are the requirements to succeed in this online franchise business? Tingnan mo module 1 pa lang, success na yung pinag-uusapan. Okay? Meaning, talagang may chance kang maging successful kapag ginawa mo to ng tama. Okay? So panoorin mo siya, doon ka na, natapos mo, okay ka na doon sa module 1, doon ka naman sa module 2. Ano yung module 2? Online franchise orientation. Ito yung pinaka-face or muka ng negosyo natin. Nandito lahat. So itong online itong online franchise orientation na to, twice or thrice kong pinanood. Actually ngayon October 30 meron niyang online franchise orientation si Mr. Valde Jesus, si Absbal, doon sa ating online franchise group. Okay? So right now it's happening. Okay? Pero ang maganda diyan, recorded na Ibig sabihin, pwede mong balik-balikan. Kung hindi mo natapos kanina, pwede mong balikan ngayon. Pwede mong balikan bukas. Okay, kung natapos mo bukas, pwede mo ulit balikan kinabukasan para mas ma-master mo. Okay? So yun yung sikreto dito. Alright, now, module number 3, how to navigate the portal. Number 4, paano incorporate yung, paano
gawin yung notification. Number 5, how to incorporate. So nandyan step by step, papanoorin na lang natin. Tama? Yung iba kasi nandyan na, andito na yung materials, hindi pa ginagawa or hindi pa pinapanood. Okay? Sorry sa tinatamaan na, tamaan na kayo kasi ikaw yan. Alam nyo sa sarili nyo kung ano yung ginagawa nyo. Tama? Okay? Yan, binigay ko na yung online franchise guide. Nasa inyo yung link. Kailangan nyo na lang panoorin siya isa-isa. Yun yung pinaka-rules or pinaka-guide natin. Now, kung magkakaroon ka ng online franchisee, ang question ko, gusto mo bang matuto yung online franchisee or yung bagong member mo? Yes or no? Okay? Kung no ang sagot mo, wag mong pag-aralin, wag mong bigayan. Pero kung gusto mo siyang matuto at tulungan at kumita rin sa negosyo, kasi ano yan domino effect na yan Pag kumita ka or pag kumita yung member na bago, most likely kikita ka rin Tama? Okay? So kung gusto mong kumita, basically tuturuan mo yan. Now, ano yung way para maturuan siya? Bigay mo tong online franchise guide. At isa ang gagawin mo lang, imo-monitor mo lang siya. Monitor in the sense na tatanungin mo siya, tapos ka na ba sa module 1? Parang nag-tutor ka dito Okay? Kasi nagtuturo ka nga parang estudyante mo siya. Ikaw yung teacher Okay? So tuturuan mo siya, tapos ka na ba sa module 1? Tapos ka na ba sa module 2? Napanood mo ba? Okay? Okay ba sa'yo? Now, doon ka na. Proceed ka na sa module 3. Hanggang mapanood niya yan, mamaster niya yung video na yan, mamaster niya yung laman nung lahat ng presentation dyan, ng orientation. Okay? So, mas maganda yung result. Mas maganda yung, mas meron siyang edge pag nakipag-usap na siya sa ibang tao or doon sa mga clients. Okay? So, gusto nyo makita yung ulit, yung online franchise, I'm about to end na rin. Tapos na ako dun sa natin So ito yung itsura ng ating online franchise guide. Okay? So libre lang to actually. Ang may bayad lang dito yung yung utak. Okay? So medyo dumugo lang yung utak ko nung una, paano ko siya gagawin, paano ko siya i-construct. Pero nung nakuha ko na yung idea, okay? So dire-diretso na siya. Now, nandito may welcome ako dito, welcome video welcoming all the online franchises. Okay? So, after dyan, after welcome, nandito na yung mga modules. So, yung module 1 to 10. Okay? And then may dalawa tayong videos dito, yung online franchise testimonials, tsaka meet the owners. Siyempre, dapat makilala nyo yung may-ari talaga ng company natin. Kaya nilagay ko yan dyan. Okay? Yung meet the owners. Now, meron akong additional training video dito, network marketing related videos. Ito yung 5 ways to earn. Paano ka pakikita aside dun sa shop link, aside dun sa pagbebenta ng mga products, paano ka pakikita? So papanoorin mo na lang itong module 1 ng ating network marketing related videos. At kung gusto mong mas lumaki pa yung income mo, panoorin mo itong module 2, yung power of multiple accounts. So ganun siya. So from una, nung franchising hanggang dito, sunod-sunod na siya sequentially. Pwede mo siyang panoorin. Okay? So ayan, nandyan din si boss. Ito, napili ko yung picture na to para ma-motivate tayo. Okay? Always remember that we will always be your symbol of hope and channel of opportunity. You will always be secured. Pag ginawa mo talaga tong negosyo na to, you will be secured. So kikita ka ng malaki dito once na ginawa mo siya ng tama. So YJC Online Franchise, enrich the lives of Filipino families, provides Filipino people their money during the time of narrowing customer spending power, uplift the Filipino quality of Filipino life. Ayan yung mga yung mga vision ng company. All right? And then naglagay rin ako ng mga poster pictures dito, yung sa poster bank natin. Okay? Now, ito, isa sa mga importante yung nasa baba. Yung nasa baba is mga link. Okay? So, for example, Food Hub locations. Nandyan na yung link. Pag kinlik mo siya, open to new tab. So, nandyan na yung, yung location ng Food Hubs. So, mas madali mo siyang makikita. So, next, nandito yung ating poster bank. So, hindi mo na kailangang i-open yung portal mo
para kumuha ng picture. Okay? So open mo na lang itong link natin, and then punta ka dun sa baba, poster bank and fax. So this is very important. I will discuss this. So yung poster bank natin, dinesign yan para gamitin. Okay? O dinesign ng company para gamitin natin. So i-maximize mo kasi gumastos yung company dyan para sa iyo. Okay? Ibig sabihin ko, i-download nyo lahat ng pictures na nandyan. Okay? So download mo to. For example, showmaking, nandyan yung videos ni Boy Abunda, ni Katunying, ni Ai, si Boy Abunda, nandun sa Boy Bondat. So ginastusan niya ni company para gamitin natin. Okay? Materials yan para i-maximize natin yung posting sa Facebook at sa mga social media. Okay? Yung fax naman, FAQ, frequently asked questions. Kailangan basahin mo yan. Okay, again, yung FAQ, babasahin po yan. PDF file yan, nandun sa poster bank natin. Okay, nandyan lahat ng detalye. Kung gusto mong matutunan lalo yung business mo, basahin mo to. Okay, when it comes to order placing, nandyan na, delivery, nandyan yung serviceable areas, payment, okay, product handling. Dapat alam mo kung ilang piraso yung siomai, yung siopaw. Okay? So ilan nagagawa ng sago o yung gulaman mix na powder. So yung mga ganung bagay, basic, kailangan alam mo. Okay? And then how to cook siomai, how to cook noodles. Kasi may magtatanong sa iyo pag may bumili diyan, paano ba lutuin to? Siyempre dapat alam natin yung basic knowledge. So nandito lahat 'yan sa facts or yung frequently asked questions. Okay, ano pa? Serviceable areas, nandito yung request for check deposit. Kung gusto mong mag-check deposit, encashment process, to follow-up request. Okay, so very useful tong na to, itong tawag dito, itong itong link. All right. So basically, that's it. Okay, yun yung gusto kong i-share sa inyo, yung ABCs plus itong system na to.